Have a blessed day ulit mga ka-59 at ang pag-uusapan po natin ngayon isa po dun sa tanong na isa na naman nating followers na isa siyang SIC. Ngayon ang tanong niya, sabi niya, Sir, ano po ba yung trabaho ng isang SIC? Ano ba yung mga ginagawa namin? At hindi ba ako magaling sa paggawa ng report? Okay, kadalasan po talaga yan yung mga na-experience ng ating mga kasama kasi talagang ang trabaho talaga natin pag tayo tumalon na as an officer is more on reporting. Lahat naman po lagi kong sasabihin, hindi naman lahat magagaling eh. Wala namang nagsimula na magaling agad. Lagi nating isipin po yun kahit mga security personnel na alam nyo hindi nyo kaya, walang agad na naging mahusay sa anumang uri ng hanap buhay o karera ng buhay. Lahat nagsisimula sa wala. Bakit sila gumagaling, humuhusay? Kasi andun yung pagtsatsaga at willingness na matuto sila. Okay, unahin muna natin ano ba yung trabaho ng isang SIC. Sa isang kasi mga detachment, mayroong tinatawag niyang detachment commander. Pag malalaki talaga yung detachment po, may OIC, may SIC, may head guard, yan. Marami silang mga inano. Ngayon, doon na tayo sa pinaka-ano is IC. Parang yan yung next in line na ng officer. Kung dalawa kayo o tatlo, mayroong OIC, assistant SIC. Ngayon, kung OIC, SIC, ikaw yung next in line. Yung trabaho mo, syempre, kung wala yung OIC, ikaw yung magte-take over. Diba? Or kung naandyan, lahat sa'yo i-assign ng officer on duty yan. Maybe nasa office lang si OIC, nagagawa ng report, nag-check kung ano yung mga dapat, nakakonect lagi sa management, mga queries, yan. So, ikaw naman, ibabato sa'yo ng OIC mo yan. O, pakiano mo to. Kuhanin mo yung ganito, i-check mo yung ganito. So, nakakonect ka palagi sa OIC mo. Ngayon, siyempre, ikaw din nagmamonitor ng mga guard na naka-duty. Siyempre, dapat ma-check mo sila, nagpa-function ba. Hindi yung titingnan mo lang kung ano yung mga negative nila. Hindi, kailangan i-assist natin sila. Paano yung katulad halimbawa, mga needs nila. Kailangan i-assist natin needs ng mga guard on duty natin. Tayo mga SIC, especially mga naka-fixed post, puntahan sila. Kasi ang SIC, movable ka. Ikaw yung wala kang sariling pose, kumbaga lahat titingnan mo yan, iikutin mo, magro-robing ka ng area, sabi ng OIC mo, paki-robing mo yung ganito, paki-check mo nga yung ganito. So anytime pwede kang umalis or nando ka lang, minsan nasa tabi ka lang ng OIC mo, nasa office ka din, or kung saan ka magpupunta pwede, basta madali kang matawagan. Ayan. Kasi may mga radio naman, so mabilis naman sa communication. So bahala ka kung ano yung gagawin mo. Basta importante, ang in dito is about doon sa trabaho. Okay. So next, ano yung mga needs nila? Like halimbawa, call of nature. Halimbawa, CRN sila, assist mo, iihi, ganyan. Ngayon, yung mga break nila, mag-dinner yan, kung gabi, o magla-lunch yan, kung tanghali, magko-coffee break, yan. So, i-assist natin yung ikabubuti ng mga guard natin. Huwag nyo puro na nag-iigpitan natin sila. So, bilang SIC, i-monitor natin sila na alam natin nagpapaksyon sila ng maayos at na ibibigay natin yung needs nila doon sa kanilang duty. So, assist natin sila. So, yung trabaho natin. Next, syempre, documentation. Ikaw din ang magdo-documents ng mga kailangan. Halimbawa, may mga mahalaga dyan, kagawa ka ng mga note-taking, baka hingan ka ng report ng OIC mo, at least magagawa mo ng report. Inform mo sa guard, sa mga guard on duty, o pakicheck, pakilagbook mo yung ganito. Lahat ng darating, o yung mga utos ng management, like yung mga gate pass, work permit, dapat nakaano mo yan, namomonitor natin yan as an SIC. Kasi syempre lahat magpipeedback sa iyo yan ang officer mo kung may mga problema or sa iyo magtatanong yan. Kaya nga ikaw yung next in line niya. Siyempre, ikaw yung naka-assign dyan, alam mo lahat, nakakaikot ka, so babato ka palagi. Sir, may mga ganito dito, ano ba yung dapat natin gawin? Sir, may ganito. So, ikaw yung pinaka-bridge o tulay ng OIC mo doon sa mga guard na naka-deploy. Kasi hindi naman lahat makagawa ng officer na iikutin, pupunta sa dami rin ng ginagawa. Like kung may daily report pang officer, may mga queries pang management, may chine-check pa yan. So kaya kinakailangan, may nag-a-assist din sa kanya. Hindi niya magagawa lahat yan. So iyon yung trabaho ng SIC. Yan dapat mahalaga marunta sa documentation. Siyempre, yung mga input ng mga staff natin, in and out, chine-check din ng SIC yan. Sa'yo dapat naka-charge yan, plus yung mga monitoring ng security, in and out nila, para pagdating ng mga payroll, at least madali magawa ng officer yan. Dapat balance palagi. Everyday binabalance yan. Pero sa akin kasi ako na nag-check talaga ng aking mga ng mga security sa mga payroll para handle ko yan. Time card lahat, DTR, nasa akin lahat yan. Ako na, naka-hands-on ako dyan.
hindi ko pinapagalaw sa assistant ko yan. Ako lang talaga kasi, syempre, in return, ako din ang gagawa. Talagang everyday yan, chinecheck ko yan kasi ayoko pagdating ng cut-off, hindi ako balanse. Kaya pag mo ako ng DTR, saglit lang yan kasi daily yan, nakaalam ko na tama yung manning namin. So gano'n, kasama sa yan kung lalo kung malaki ang detachment. Kung ipapagawa ng officer, dapat nakacheck ka dyan. Everyday yan, meron kang ginagawa para pag nagpero ng officer, at least alam niya, or kung ikaw ang gagawa ng pero, pipirmahan lang ng officer mo, dapat balance yan. Yun, mahalaga yun. Tapos next, siyempre, yung mga ano din ng mga staff, in and out niyan, mahalaga yan. Baka hingi ng management, dapat inang mga kung sino yung mga staff natin, dapat nakalagay lahat yan, detailed, ha? Mga contractor, yan, mga workers, kailangan lista lahat yan kung sino yung papasok kasi baka anong mangyari dyan, hindi pala pinapayagan ng client natin, nako-compromise ang security. So kailangan dyan, nakapokus tayo dyan pagdating sa documentation like mga work permit, gate pass, pull out, lalo na, di ba, yung mga pull out, yung mga move out kung kayo nasa company or nasa mga condominium, mag-move out ng mga tenant or whatever na move out yan, kailangan proper documentation po. So dapat nakaganap dyan ang SIC. Isa pa, reporting, natural. Siyempre, in eventuality, so gagawa mo ng report, hindi verbally, pag sinabi, sige, pakigawa ng report yan. So gagawa ka talaga sa SIC. Ikaw yung gagawa niyan, ipo-forward mo sa officer mo, so siya yung magre-recommend naman sa management. Kailangan talaga kayo ang gagawa niyan. Naka-forward palagi sa officer mo yan. Eh ako naman, sa akin naman talaga, minsan ako na yung gumagawa, naintindihan ko naman. So depende pa rin kasi sa ano ng officer niya yan, sa magiging setup niya. Kanya-kanya kasi ng ganapang mga officer kung paano i-handle yung isang detachment. Walang parehas silang ginagawa kung ano yung gawain, sa ganun hindi po. Magkaiba yan. Depende kung ano yung kanyang setup, susunod po tayo doon. Kasi kumbaga siya yung, he is the captain of the boat. Kaya kailangan kung ano yung sinabi niya, gagawin natin. Kasi ang inan ng officer niyan is para din sa kanyang, sa inyong trabaho. Hindi naman yan pong personal interest lang. Okay, next, customer concern. Kailangan, andyan din tayo, nakaganap din tayo dyan sa mga queries or mga concerns, especially kung yung guard na ang kinukoncern ng ating customer, may mga hindi pagkakaintindihan, so dapat ang SIC naka-evolve agad. So siya agad nag-aayos niya. Ngayon, kung hindi nakakayanan ng SIC, kukonect siya sa kanyang OIC. So dapat talagang ang papel mo na sa officer ka na niyan. Kaya kailangan marunong ka sa lahat ng ginagawa ng OIC. Siyempre, trabaho mo na yan. Pag wala siya, ikaw yung next in line, ikaw ang gaganap as an acting OIC. So, kailangan planchado yan. Magkaiba lang kayo ng title pa, pero ang trabaho mostly the same na yan. Kasi ikaw na yung aangat, kunyari, na-promote ulit siya or nalipat ng ibang detachment, pinahawakan ng agency, ikaw yung next in line, ikaw na ngayon ang uupo as an OIC. So, kailangan inaaral lahat. Okay, next is, siyempre, dapat English speaking, marunong tayo. Kasi paano kung foreigner lang ka nag-concern, nagtanong, SIC, haharap ka, tapos, diba, sabihin na lang, tsak mawatan. Lang ano po, diba, yung sabihin, kailangan marunong tayo, kahit maliit na English lang yung pasimusimula, or Taglish man yan, or what, basta paunti-unti, nag-aaral tayo. Yan dapat sa trabaho ninyo, kayo minsan, nagkakausap, nag-guardia, SIC, nag-English kayo, kami ganyan mga guard ko na ganyan, pag nag-English kami niyan, parang natututo din sila. Kahit balubalok to, English barok yan, hindi man tayo mga foreigner o what, ang lingwahe natin, Tagalog, siyempre hindi talaga tayo fluent sa English, pero ang mga banyaga, alam nila pag Pilipino, magagaling yan pagdating sa ganyan, kaya kailangan, ariin mo na, aral, diba? Okay, so mamaya, paano natin tayo makakarating doon, kasi yung tanungan ng ating isang followers about sa hindi siya magaling magawa ng report. So, ganun po, yun ang simula. So, paano ba tayo gagaling gumawa ng report? Sasama na po natin sa topic natin kasi duties and responsibilities din po yan ng ating mga SIC ang paggawa ng report. Now, how to make a report? May mga previous vlog na po ako. Recap lang po natin para naman sa ating followers na nagtatanong. Kasi sinabi ko, sige, gagawan ko ng content kasi maraming makaka-relate dyan. So, kailangan bigyan natin din ang pagpapaliwanag para naman for the sake niya. So, lahat naman po nagtatanong sa akin, mga queries, message lang po kayo at sagutin po natin yan. Kung kailangan gawa ng content, gagawan po natin. Mag-ano lang po kayo, talagang sasagutin ko po yan. Ano po? Okay, so paano yung gumawa ng report? So, siyempre, andyan yung 5 W's in 1A. Sabi nga, 5 wives and 1 husband. Ano ba yung 5 wives and 1 husband? Ano ba yung 5 W's and 1A? Okay, 5 W's, yun yung which, why, who,
where, when. Yan, yung mga ano na yan. And then, ano yung one husband or one age is how. O, so, pag naandun yung mga tanong na yan sa report mo, complete na yung report mo. Kaya pag muha ka ng report, lahat ng 5Ws in 1H, tanungin mo, who, sino ba yung involved, why, bakit ba nangyari, where, saan, when, kailan. Diba? O, yun yung mga how, paano ba nangyari. So, pag nasagot yung tanong mo dun sa report mo, okay na yung report mo. Ngayon, lalagyan mo lang ng mga ano yan yung mga terminologies na ginagamit. Halimbawa, kung nagbanggaan yan, anong gagamitin mo mga term dyan. Mga hindi naman kailangan talagang perfect kasi as long na naiintindihan, as long na naandoon yung 5Ws in 1H. Ibig sabihin, although sa grammar medyo sasalta, little by little gagaling ka din dyan. Wala namang magagaling agad nagsimula sa gumawa ng report kahit sino gumaling lang kasi yun lang ginagawa, nasanay, gusto matuto. Ayun ang gagawin ng mga SIC, connect lagi kayo sa officer ninyo sa OIC, lalo't magaling magawa ng report at sanay na. Kasi nung nagsisimula din po ako bilang officer, nung isa ko pong commander ang talagang nag-train sa akin ng gusto. Hindi rin ako mahusay sa paggagawa ng report kasi math major po ako, hindi naman English major. So hindi ako talaga gamay pagdating sa mga English, pero trabaho ko na, kailangan talagang ang hirap talaga nung nagsisimula din ako, sinasabi ko sa inyo, hindi ganun kadali. Pero may idea na tayo, paano ko lang i-conceptualize yung mga report, paano ko siya i-gawan ng balangkas paggawa ng report, medyo salta pa din. Ngayon, ang ginawa sa akin ng commander ko na yon, so shoutout ako doon kay Commander Medina, isa kong officer na sobrang galing talagang magturo niya. Sir, saludo ako sa iyo, sir, at least nagagawa ko na yung mga itinuro mo sa akin. Si Commander Medina, yung pinaka-officer namin na napakahusay po talaga mag-handle ng tao. Okay, so ano yung ginawa niya? Binigyan niya ako ng kapal-kapal ng report. Sabi sa Dan, ito yung report na aking ginagawa dati nung hinahawakan niya kasi pagmimina nun binigay niya sa akin yung pinabasa lahat, tinuruan niya ako ganito, hindi siya madamot magturo. That's why yun din ang ginagawa ko sa mga guard ko ngayon. Hindi ako madamot magturo sa kung kailangan mong mag-grow, and then I could do the best for you. Kailangan i-grow iba kasing officer tamad magturo ayaw kasi baka ako pag huli papalitan ako niyan pag tinuruan ko. Hindi dapat po ganun kailangan unti-unti kasi maganda yung nakakalikha tayo ng maraming SIC nagiging OIC. Ibig sabihin po, ikaw effective na officer ka. Kung hindi ka madamot sa kaalaman, dapat hindi. Ano yung kaalaman na yun? Sabi nga, you have to share the knowledge. Mahalaga yun para at least dumami yung mga mahuhusay na officer. Kaya tuloy sa ibang detachment, minsan tamad ang officer magturo kaya yung mga guard niya walang alam. Diba? Minsan pupunta sa detachment, saan ka galing ng detachment? Dito po, hindi mo alam ang 11GO. Hindi naman po tinuturo sa amin yan, sir, dito lang. Could you imagine mo yan? Anong klaseng officer? Huwag naman po sasamahan yung mga officer. Dapat po baguhin natin yung ganong pamamaraan. Okay? Pagdating po, magbasa po tayo ng yung mga report, na mga kahit anong klase ng report, tingnan mo, ganito palang gumawa ng report, ganyan. So, matututo tayo doon. Ngayon, pag di mo naman Tagalog, i-search mo, mag-google ka, ang dali-dali lang naman ngayon di ba? High-tech na. Bumili ka ng dictionary kung gusto mo, di ba? Napaka-high-tech na po, ang dali-dali nang matuto ngayon. Next, and then, mag-seek tayo ng mentor. Di ba sa officer mo, kung pwede mong gawing mentor, sir, turuan mo naman akong ganito, ganyan, paano ba, ano yung gagawin ko. At tayo mga officer naman, pag lumapit yung mga guard natin, especially SIC natin, excuse me, accommodate natin ng maayos. Ituruan natin, okay, ganito yan, o bigyan mo ng scenario, sige, gaw mo ng report yan. Halimbawa, may nagbanggaan na sasakyan, or may mga leak, yung mga common na nangyayari dyan sa area ninyo, kung ano man yan. May mga nag-illegal parking, may mga not wearing their proper dress code, yan mga ganyan. So gawan mo, ikaw na yung bahala, ikaw na yung gumawa ng kung ano ilalagay mo dyan, as long na ma-justify mo na andyan yung 5Ws in 1H. Okay, so paunti-unti matututo din po tayo dyan. And then, next is, yun nga, lagi yung sinasabi, connect kayo lagi sa OIC ninyo. Huwag yung kakalabanin ng officer ninyo, kasi ang iba dyan, pag assistant, kinakalaban pa yung OIC. Mananalo ba kayo sa OIC nila kung marunong yan? Di ba, siyempre siya pa ng tatuan ng management at ng agency. Although papaboran ka, hindi namin sabi pinaboran ka talaga dahil siyempre tao kayo ng agency. Pero tinitimbang yan. Ano ba yung tama? Kaya ngayon lumalaban na hindi tama doon sa OIC. Kung hindi nyo na mag-usang OIC ninyo at alam nyo nagtatrabaho ng tama yan, hindi mo na magampanan yung anong pinapagawa sa'yo, connect ka na.
Kung hindi mo kaya yung napipressure ka, magsabi ka, hindi kakalabanin mo, gagawa mo ng kwento, sabihin mo pa na bias. Paano naging bias? Siguro hindi ka tatagal ng ilang taon sa officer mo kung bias yan. Kasi kung ako mabias ang office ko, ba't ako magtatagal sa'yo? Diyan ka, dito ako, di ba? Pero ako ganyan ako, pag ayaw sa officer ko, hindi magkanya-kanya kami kasi hindi mapupwedeng, ngayon kung talagang tama naman siya, magtsatsaga ako kahit napipressure ako kasi natututo ako. Yun dapat. Matuto tayo kasi kung gusto mong matuto, talaga yan, it takes time. Hindi po pwedeng madalian po yan. Kaya po laging connect sa officer. Dapat maganda yung bonding ng officer doon sa mga security guard natin, maging maayos din kasi marami rin tayong matututunan sa kanila. Ano man tayo ngayon, naging maayos yung trabaho because doon din sa mga tao natin. Hindi kasi pwedeng kayanin ng isang officer yan. Kaya we work as a team. So, ikaw po na nagtanong sa akin, sir, kaya mo yan, tsaga ka lang, matututo ka din. Basta't ang importante, alam mo kung ano yung gusto mo, ano yung goal mo sa buhay. Kung talagang gusto mong tumalon as an OIC, kaya mo na kasi SIC ka na. Nung hindi ka marunong, ibig sabihin, may big why ka na yan, alam mo kung bakit hindi ka marunong, so saan ka magsisimula. Yun nga po, sinabi ko sa'yo, pag nagawa mo yan, sigurado, months, year, gagaling ka rin. Basta't marunong ka lang magtiyaga at magtiis sa anumang hamon sa iyong trabaho at huwag gagawa ng hindi maganda. Kailangan always positive. Ang aim natin, ma-serve natin ng tama yung pinagkalob sa ating biyaya ng dakilang lumikha, yung trabahong meron tayo, anuman yan, at least marangal. Ang importante, tama yung ginagawa natin. Maraming salamat. I hope po nasagot ko yung tanong ng isa nating followers and have a blessed day po sa ating lahat.